May isang lugar sa Pilipinas na kahit maglakad ka ng walang tsinelas, hindi ka matatakot madumihan ang paa mo. May mga probinsya rin na kahit libu-libong turista ang dumadayo, nananatiling malinis ang dagat, kalsada at hangin. At ang pinaka-nakakagulat, hindi lang ito dahil sa gobyerno, kundi dahil sa disiplina ng mga tao. Sa video na to, aalamin natin ang top 10 pinakamalinis na probinsya sa Pilipinas, mula sa mga lugar na may zero waste programs hanggang sa probinsyang halos walang makikitang basura kahit saan. Siguraduhin mong tatapusin mo ha! Dahil ang number 1 ay hindi lang basta malinis, isa to sa pinakadisiplinadong lugar sa buong bansa. Mr. D. Number 10. Camiguin. Maliit pero grabe sa linis. Ito'y kilala bilang Island Born of Fire, pero mas kilala ito ngayon sa pagiging malinis at well-preserved na isla. Isa sa dahilan, mahigpit nilang pinoprotektahan ang kanilang kalinisan, lalo na ang dagat. Meron silang mahigit 30 marine protected areas, kaya hindi basta-basta nasisira ang mga coral reefs at marine life. At hindi lang yan ha, active rin sila sa solid waste management programs at mga materials recovery facilities sa iba't ibang barangay. Kaya kapag bumisita ka dito, mapapansin mong malinaw ang tubig, maayos ang paligid at halos walang kalat. Dagdag pa rito, kilala ang Camiguin sa kanilang clean tourism approach, kung saan kontrolado ang dami ng turista, lalo na sa mga sikat na lugar tulad ng White Island. May mga regulasyon din sa pagtatapon ng basura sa dagat at mahigpit ang pagpapatupad ng environmental laws. Dahil maliit ang isla, madaling bantayan ang kalinisan at bawat residente ay may ambag sa pagpapanatili nito. Kahit sa mga kalsada lalo na sa public markets, mapapansin mong maayos ang paligid at bihira ang kalat. Itong dahilan kung bakit patuloy itong hinahangaan ng mga turista. Number 9. Aklan. Kung dati, kilala ang Boracay bilang medyo madumi. Ngayon, kabaliktaran na. Matapos ang malaking rehabilitation noong 2018, naging isa ito sa pinakamalinis na tourist destination sa Pilipinas. Pinagbawal ang beach parties, limitadong turista lang ang pinapayagan at inayos ang sewage system. Sa katunayan, dumoble pa ang bilang ng establishments na konektado sa proper sewer system, kaya mas malinis ang tubig ngayon sa dagat. Ang resulta, mas malinaw na tubig, mas maayos na paligid, at mas disiplinadong turismo. Bukod dito, pinatupad din sa Aklan ng strict waste segregation at regular coastal cleanups, lalo na sa Boracay. May mga environmental officers na nagbabantay sa mga turista at establishmento upang siguraduhin sumusunod sa patakaran. Ang paggamit ng single-use plastics ay mahigpit na kinokontrol at may designated areas lamang para sa waste disposal. Dahil sa mga pagbabagong ito, muling bumalik ang tiwala ng mga turista at naging modelo ang Boracay sa sustainable tourism. Hindi lang ito tungkol sa ganda, kundi sa tamang pamamahala ng kalikasan. Number 8. La Union. Hindi lang surfing capital, malinis din ang baybayin. Ang La Union ay may maayos na coastal management programs na pinapatupad ng provincial government. May mga grupo at council na nakafocus sa pangangalaga ng karagatan at coastal areas. Kaya mapapansin mo, kahit sikat sa turista, nananatiling maayos ang dalampasigan. Hindi lang pang Instagram, talagang inaalagaan. Dagdag pa rito, regular ang coastal cleanup drives sa La Union na sinasamahan ng mga local volunteers at surfers. Maraming resort at negosyo ang sumusuporta sa eco-friendly practices tulad ng paggamit ng reusable materials at pagbabawas ng plastic waste. May mga ordinansa rin laban sa illegal na dumping at pollution sa dagat. Dahil sa aktibong partisipasyon ng komunidad, napapanatiling malinis ang mga beach kahit peak season. Kaya hindi lang ito surf destination, isa rin itong halimbawa ng responsible tourism sa Pilipinas. Number 7. Bohol. Ecotourism na may disiplina. Ito ay hindi lamang basta ganda. Ito'y planado at pinapangalagaan. May mga programa sila kung saan ang mga local communities mismo ang nag-aalaga ng kalikasan. Kasama dito ang mangrove protection.
coral reef conservation, at wildlife protection. Kaya kapag pumunta ka sa Chocolate Hills o sa dagat, malinis, organisado at sustainable. Dagdag pa rito, maraming tourist spot sa Bohol ang may carrying capacity limits. Ibig sabihin, kontrolado ang dami ng bisita para hindi masira ang kalikasan. May mga trained eco guides na nagbibigay kaalaman sa mga turista tungkol sa tamang pag-aalaga sa environment. Ang mga resorts at establishments ay hinihikayat na sumunod sa green standards tulad ng waste reduction at energy conservation. Dahil dito, napapanatiling balanse ang turismo at kalikasan, kaya malinis at maayos ang probinsya. Number 6. Negros Oriental. Zero waste? Kaya nila. Dito sa Negros Oriental, lalo na sa Apo Island, makikita mo ang isang pinakamagandang halimbawa ng zero waste system sa Pilipinas. Meron silang materials recovery facilities, waste segregation, at regular coastal cleanups. Sa Apo Islands, halos walang plastic waste at aktibong pinoprotektahan ng marine life. Kaya hindi lang malinis, responsable din. Dagdag pa dito, ang Dumaguete City ay may mga ordinansa sa pagpopromote ng eco-friendly lifestyle. Kabilang na ang pagbabawal ng ilang single-use plastics. May mga community programs din na nagtuturo sa mga residente kung paano mag-segregate at mag-recycle ng basura. Ang mga paaralan at organisasyon ay aktibong nakikilahok sa environmental campaigns. Dahil dito, lumalaki ang awareness ng mga tao tungkol sa kalinisan at sustainability. Hindi lang gobyerno ang kumikilos, pati na ang komunidad. Number 5. Siquijor. Misteryoso, pero malinis. Ang Siquijor ay hindi lang kilala sa alamat, kilala rin ito sa pagiging eco-friendly province. Dito, bawal ang single-use plastic. May sariling MRF ang karamihan ng barangay. At may zero waste initiatives. Umaabot sa 65% ng basura ang nare-recycle o compost. Kaya kapag pumunta ka dito, mapapansin mong natural, tahimik at napakalinis. Dagdag pa rito, may mga lokal na programa ang Siquijor na nagpo-promote ng sustainable tourism, kung saan hinihikayat ang mga turista na igalang ang kalikasan at iwasan ang pagkakalat. May environmental fees na gamit din para sa conservation projects. Ang mga beach at tourist spots ay regular na nililinis ng mga local volunteers at LGUs. Dahil maliit ang isla, mas kontrolado ang environmental impact, kaya mas nananatiling malinis at preserved ang buong probinsya. Number 4. Iloilo. Consistency ang susi. Ang Iloilo, parehong city at province, ay kilala sa pagiging consistent sa kalinisan at urban planning. Nanalo pa ito ng ASEAN Clean Tourist City Award. 2 beses ha? Meron silang maayos na esplanade, clean river systems, at organized waste management. Dagdag pa rito, ang Iloilo ay merong modernong waste management system, kabilang ang sanitary landfill at regular garbage collection schedule. May mga ordinansa laban sa littering at mahigpit ang pagpapatupad nito. Ang Iloilo River Esplanade ay isa sa pinakamalinis na public spaces sa bansa. Maraming green projects tulad ng tree planting at river rehabilitation. Dahil sa tuloy-tuloy na programa, nananatiling malinis at organisado ang lungsod at probinsya. Number 3. Palawan. Last ecological frontier ng Pilipinas. Ang Palawan ay hindi lang maganda. Isa ito sa pinaka-pinoprotektahang lugar sa bansa. Meron silang mahigpit na environmental laws, tourist limits, at waste control systems. Dagdag pa dito, maraming lugar sa Palawan tulad ng El Nido at Coron ay may strict environmental guidelines para sa mga turista. May limit sa bilang ng bangka at bisita bawat araw. Ito'y upang maiwasan ang polusyon. Pinagbabawal din ang pagdadala ng plastic sa isla. Ang mga local guides ay sinasanay upang ipatupad ang rules na ito dahil dito nananatiling crystal clear ang tubig at malinis ang paligid.
Kahit sikat na to sa buong mundo. Number 2, Davao del Norte. Disiplina sa sistema. Ang Davao del Norte ay kilala sa kanilang solid waste management programs. Meron silang 100% approved waste plans, functional sanitary landfills, at organized segregation. Dagdag pa dito, ang probinsya ay may mga programang pang-edukasyon tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. May mga barangay na may sariling composting areas at recycle centers. Ang mga paaral naman at opisina ay sumusunod sa waste segregation policies. Dahil sa consistent na pagpapatupad ng mga programang ito, naging malinis at organisado ang buong probinsya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy silang kinikilala sa larangan ng environmental management. And at number 1, Batanes. Ito na ang pinakamalinis sa lahat. Ang Batanes ay hindi lamang malinis, iba ang kultura ng mga tao dito. Dito, walang kalat sa kalsada. May segregation bins kahit saan. At disiplinado ang bawat residente. Dagdag pa rito, ang mga Ivatan ay kilala sa kanilang respect sa kalikasan. Hindi uso ang pagtatapon ng basura kung saan-saan dahil bahagi ito ng kanilang kultura mismo. Kadalasan, sariling sikap ang paglilinis ng paligid at bakuran. May mga simpleng paraan din tulad ng composting at minimal na paggamit ng plastic. Dahil maliit ang populasyon, mas madaling mapanatili ang kaayusan. Pero higit sa lahat, ang disiplina ng mga tao ang tunay na dahilan kung bakit napakalinis ng Batanes. T-Fam, kung mapapansin ninyo, hindi lang ganda ang dahilan kung bakit espesyal ang mga lugar na ito. Ang tunay na dahilan, disiplina, sistema, at malasakit. Hindi kailangan maging mayaman ang lugar para maging malinis. Kailangan lang ng tamang mindset at pagkakaisa. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sa listahan natin, may ilalaban ka bang probinsya na mas malinis pa sa mga to? Comment down below. At kung gusto nyo pa ng ganitong video, at kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment kalinisan! Meow meow! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!